Okay, game guys. Okay, welcome back sa ating new video. Gagawin natin ngayon dito is pre-stressed concrete. Okay? So dito sa pre-stressed concrete, actually hindi naman siya talaga part ng reinforced concrete. May sarili siyang topic which is pre-stressed concrete design. Pero ito topic kasi nito sobrang ikli lang. Kaya siyang i-discuss sa isang lesson lang naman. So sinama ko na siya dito. Ayan. So pag-usapan muna natin ano ba yung pre-stress, okay? Well, normally kasi, di ba, naalala nyo doon sa unang video ng reinforced concrete design natin. Example, meron kayo isang beam na ganyan. Patong ka ng load na ganyan. Magdi-deflect siya pag ganyan, di ba? And yan. Aware naman na tayo dyan, di ba, na yan yung nagiging behavior ng ating beam under a normal load. Transverse load, I mean, no? So, yan. Pag nag-deflect siya ng ganyan, yan, compression taas, tension sa baba. Ngayon, ano yung pre-stress beam? Ano yung pre-stress concrete? Ganito ang itsura ng pre-stress concrete. Ayan. Kung mapapansin nyo, hindi naman talaga naka-bend yan upwards, no? Pero pinapakita lang yan. Ayan, meron kang negative bending. Meron kang negative moment. Kabaliktaran nito. Okay? So, ginagawa yan kasi, usually, isipin nyo to, ang mga beam, lalo na sa mga tulay, no? Mga tulay, nagsaspan yan, sobrang haba, di ba? Imagine mo yung, try mo maglagay ng stick sa kamay mo, stick. Sobrang habang stick, hawakan mo sa dulo-dulo. Magbe-bend yun, lalawlaw siya. Tama? Kaya kahit papel lang, maglalawlaw yun. Yun, ano niya. Lumalawlaw yun kasi masyado nagiging mahaba yung span niya. Nagiging masyado mahaba yung span, yung self-weight niya mismo nagiging enough na para i-deflect siya ng paganyan, no? So kumbaga wala ka pang kinakapit na load, magbe-bend na yung beam mo kasi sobrang haba niya eh. Lalawlaw na siya, magsasag siya. Okay? Kaya tayo gumagawa ng pre-stress concrete. Madalas ang pre-stress concrete ginagamit yan sa mga mahabang tulay, mga bridge, no? Ang ginagawa ng pre-stress concrete, ayan, pakita natin ulit ito. Ito, kung makikita nyo itong line na to, ito line na yan. Ano yan? Yan yung pre-stressing tendons. Okay. So, ang ginagawa dyan, nagkakabit ng tendon dyan. Yan. Parang mahabang bakal or tali. Tendon yan. Ang ginagawa niyan, hinihila niya yung lower part ng beam. Ayan. Dinidiin niya. Parang kinocompress niya yung isang part, yung fiber mo sa baba. Okay? Kasi ang ginagawa, kung isipin mo, kung kinocompress niya tong lower part ng beam mo, kinocompress niya tong lower part ng beam mo, ibig sabihin, yung taas na part, magte-tension, tama? Parang binibend niya pabaliktad nito eh, no? Nagbibigay siya ng negative bending. Okay? Ayan yun, ito yung pre-stressing tendon. Okay? Nagbibigay siya ng negative bending dito sa beam mo. Nang sa ganon, para kapag in-apply mo na yung load, hindi marireduce yung deflection niya. Okay? Ganun yung pinaka-purpose ng pre-stress concrete. Para lang ma-reduce yung deflection. So, kumbaga ito, hindi talaga natin binabawasan yung positive bending. Hindi. Nag-i-introduce lang tayo ng negative bending. Okay? Para lang mabawasan yung positive bending. Yun yung pinaka-purpose ng pre-stress concrete. Okay? And yan, itong pre-stressing tendon, madalas kinakabit yan sa baba. Ano? Usually, ang ginagawa dyan, ang alam ko sa pagkakaalam ko, nung na-discuss sa amin to, ang ginagawa dyan, yung pre-stressing tendon na yan, hihilahin siya. I-stretch siya, tapos ikakabit siya doon sa loob ng concrete. Tapos bibitawan yung pagkaka-stretch niya. Kasi yung pagkaka-stretch niya kasi, syempre, pag yinild mo yung bakal, diba? Pag yinild mo yung in-stretch mo siya. Imagine mo lang yung goma. Yung goma, pipilitin niyang bumalik sa original na, sa original na length niya, na state niya, tama? Ngayon, pag nilagay siya sa loob ng concrete, syempre, pipilitin niyang bumalik sa unstretched length niya, tama? So, mangyayari doon, although initially, tension yung nararamdaman ng goma, dahil pinipilit niya na bumalik dun sa unstretched state niya, nagigigan yung force pabalik, nagko-compress. Okay? Sinasama niyang i-compress yung concrete sa baba.
Okay? Kaya siya nagdudulot ng negative bending. Ngayon, luckily, ang analysis dito sa pre-stressed concrete, katulad lang siya ng WSD. Kung familiar na kayo sa WSD, magigets nyo na to. Ito lang yung formula niya. Okay? And also, ito guys, ito yung tinatawag natin eccentricity, no? Yan yung layo ng pre-stressing tendon mo papunta doon sa neutral axis. Kasi may ano yan may kinalaman yan. Siyempre, kung isang eccentricity mo mas mababa, mas malaki. So, yung pre-stressing tendon mo mas nasa baba, mas malakas yung compression na nabibigay niya dito. Dito, mas malakas yung tension. Kumbaga, mas malakas yung negative bending na na-apply niya. Okay? Ito, yan. Kung maalala nyo, ano lang naman to, combined loading, di ba? So, force over area, ito yung actual na part plus yung bending na part. Okay? Ito lang, yan yung analysis niya talaga. Okay? Pero, mas magigas natin yan kapag nag-solve tayo ng problem. So, try natin mag-solve ng problem. Okay? Okay, sabi niya dito, yung tanong, basahin nyo na lang, no? Ayan daw, yung cross-section natin. Okay? Okay, so ito yung cross-section ng beam. Itong beam na to, guys, ano yan yan yung cross-section ng slab, ng floor natin. Hindi yan yung span, okay? Hindi yan yung span na length, no? Hindi yan. Ito niyan, itong part na to, slab yan, itong beam na nakapatong. Okay? So, ayan, no? The preset double T concrete floor, no? Yan yung section. Kapag hinati mo, yan yung makikita mo. Okay? Alright. Ngayon, ito yung pre-stressing tendon natin itong dalawa. Okay? So, tig-isa daw, 700 kN each. Okay? Pinapanap niya are the initial stress dito sa bottom fiber due to pre-stressing force alone. Okay? Pre-stressing force lang, no? Hindi pa kasama dyan yung service load natin na naka-apply at saka yung unit weight mismo ng concrete. Okay? Okay, so paano natin kukunin yan? Ito, diba? Kunin mo natin eccentricity na nung pre-stress mula doon sa neutral. Ito yung neutral axis, no? Yan. So, yan ay y2 minus y3. 270 minus 75. That is 195. Tama? Okay, so ganun nakuha yun. Proceed tayo sa next. Ayan, so, makita natin, di ba? Ang pre-stressing force natin, dalawa ang napoproduce na load niyan dito sa ating figure, okay? Una, yung compression. Kasi, di ba sabi nga natin kanina, yung pre-stressing force yan, kino-compress niya yung section mo. Tama, nagbibigay siya ng compression. Okay? Ito yung binibigay niya, compression. Okay, yan yung compression stress. All throughout yan, kasi kino-compress niya yan. And isa pa, yun yung bending na part. No? Bending stress. Kasi may eccentricity siya dito. Kasi kung walang eccentricity sana yung pre-stressing mo dun, ang binibigay niya lang yan, all throughout, compression lang. Eh dahil meron siyang eccentricity, binebend niya yan. May binebend siya. Okay? Wherein yung taas is nagte-tension, yung baba nagko-compression. Okay? Kasi nasa baba siya ng neutral axis So, yung babang part ng neutral axis, yung nakakaramdam ng compression. Okay? Yung taas tension. Alright? So, pinapahanap niya yung stress natin doon sa bottom fiber dito. So, ang gagawin lang natin dyan, guys, ipag-add lang natin yung stress dito, tsaka stress dito. Ito, paano kunin to? Ito, force over area. Ito, paano kunin to? MC over I, di ba? Kaya doon nangyari yung formula natin na combined loading, force over area plus or minus MC over I. Alright? Okay? So, ayan, guys, ito, yung stress natin sa bottom fiber. Force. So, dalawa yan. 700 kN each. 700 times 2. Times 10 natin raised to 3. Times 10 raised to 3 natin. Divided by 200,000 yung area natin. Force over area. Compression yan, Ngayon, yung bending na pinoproduce nito, compression din. So, pagpa-plus natin sila. Kasi pareho silang compression, tama? Kung sakaling tension to, tension yun nandito na puproduce. Ito, compression. Pagma-minus natin. Kasi magkaiba sila ng ginagawa, okay? So, ganun yung idea din. Ito, MC over I, di ba? Ito yung C. Diba? Ang C, yun yung distance mula dun sa neutral axis papunta doon kung saan mo kinukuha yung stress. Kinukuha natin dito sa bottom fiber. So, yun yung Y2. 270. Over I. Yung inertia. Ano yung M? Moment natin. Ano yung moment na napoproduce niyan? Force times yung eccentricity. Tama? So, 1/4 yan kasi 700 each. Dalawa sila. 1/4. Multiply natin ng 10 raised to 3 para maging Newton multiplied by eccentricity. 195 mm. Yan na ang bottom
stress mo sa bottom fiber, okay? And compression yan. Kasi yung kita naman natin, di ba? Compression. Okay. So, ganun mag-solve, no? Nung pre-stressing. Ganyan lang mag-solve ng pre-stress sa concrete. No, madali lang siya. Combine the loading formula lang. Next, determine daw natin yung stress sa bottom fiber kapag naka-apply na yung service loads natin. At assume natin na mayroong loss of pre-stress force. Okay, ano ba tong loss? Ngayon guys, sa pre-stressing force kasi, itong pre-stressing tendon, ang idea dyan, habang tumatagal, syempre, nag-degrade, nagkakaroon ng loss of, parang ano lang yan, dahil sa friction, isa yung kapit ng pre-stressing tendon mo sa concrete na apektuhan sa tagal ng panahon, o minsan mismo doon sa mismo pag-apply ng force mo, naapektuhan din siya. Basta iba't ibang klaseng factor na hindi naman natin masyadong iniisip yun. So, ang lumalabas dun, yung lakas niya nababawasan ng 20%. No? Yung pre-stress So, yun yung pinaka-idea dun. Okay? So, sagutin natin yan. Okay? So, bago yan, kunin muna natin dapat yung load na pinuproduce ng service load. Kasi, kapag sinama natin yung load dyan, ang napoproduce na load dyan, di ba? Ang napoproduce na bending ng load dyan, dahil nga floor yan, tama? Tas simply supported. Magpa-positive bending, tama? So, para kunin natin yun, dahil naka-KPA yan, applied yan dito, no? Cross-section, Okay? Pero yung itsura talaga niyan, guys, ganyan yan, no? Pag ganyan. Okay? Pag ganyan, no? Kailangan natin kunin to. Itong load na to. Itong uniform load. Na naka-apply dito sa floor. Okay? So, paano natin kukunin yan? Tributary area lang yan, no? Ito yung area na kinukuha. Ito yung area na binubuhat nitong buong section mo to. Okay? Kaya siya meron B na width. Okay? So, syempre, kunin lang natin yan. Service load yung mga yan, guys, ha? Wala tayong ano dyan. Dead load. Di naman tayo nag-design dito, no? I mean, wala tayong ano dyan. Dead load. Overloading factors. Load combination, no? Kasi di naman tayo nag-design dito. Okay? So, yan ay 2.5 plus tsaka 6, dead load tsaka live load. KPA yan, multiply natin dito sa width para maging uniform load lang siya. Okay? Kn over M. 2.5. Plus yung concrete na unit weight natin. So, 24, multiply natin sa cross-sectional area para maging uniform load din. Pero take note, naka-cubic meter ka. Gawin mo rin tong cubic meter. Okay? So, yun. Divide lang natin siya ng 1,000 squared. Kasi isang meter, 1,000 mm. Area yan. So, 1,000 times 1,000 squared. Okay? So, yan ang bubuhatin nung concrete floor natin dahil sa service loads and yung unit weight natin, no? Ano yung moment na mapoproduce niyan? Ang moment na bend, 'di ba? Kasi ang ambag ng uniform load na pinapatong mo kapag yung beam binubuhat niya yung uniform load. Ang pinaka nangyayaring force doon, shear tsaka moment. Yung magko-cause ng stress dito sa bottom fiber natin, yung bending. Wala naman axial dyan, no? 'Di ba? MC over I yun yan, 'di ba? Kailangan tikunin yung M. Kung maalala nyo, di ba yung M, para makuha natin yung maximum moment natin sa isang simply supported na beam, WL squared over 8. Tama? W, L squared, 8 ang length, over 8. Ayan ang moment natin. Okay? So, ibig sabihin, yung bottom fiber natin yan, ito yung mangyayari. I mean, ito yung mangyayari natin ito yung mangyayari sa beam natin. Dahil sa applied load, no? Kung maalala nyo, di ba? Kapag meron kang applied load sa beam, simply supported beam, ang taas nagko-compression, ang baba nagte-tension. Okay? So, ano ang stress natin dyan? Ito. So, M, multiply natin ng 10 raised to 6 para maging Newton mm. Multiplied by C, 270 yan, over I. Yun yung 270, no? Yan yung stress mo sa bottom fiber dahil dito sa applied load natin, no? And tension yan, may compression ka kanina na dalawa. Ito yun. Ito yung dahil sa pre-stress, tama? Initially, wala ka pang ina-apply na load, nakakaramdam na siya ng compression sa baba na stress. Tapos nag-apply ka bigla ng ganyan, ang nararamdaman niyan, tension. So, ang gagawin natin, pagmaminus natin sila, tama? Pero, sabi niya, nagkaroon na daw ng 20% na loss yung pre-stress mo. So,
0.8 na lang kukunin natin sa kanya. Okay? Ito yung pre-stress natin kanina sa bottom fiber. Makuha natin dyan. Ayun. Nag-negative. Ibig sabihin, mas lamang tong negative na part na to. Ano tong part na to? Ito yung compression, tama? So, ibig sabihin, compression pa rin yung nararamdaman niya. 7.02 MPa. So, yun yung pinaka-purpose nung guys? Nung pinaka-purpose ng pre-stressing, ng ang pagpi-pre-stress ng concrete. Kung mapapansin nyo, di ba? Nung nag-apply ka ng load, isipin mo walang pre-stress yan. Pag nag-apply ka ng load na to, ito pa lang, magta-tension na yung concrete mo sa baba. Di ba ang hina ng concrete sa tension? Di ba? So, pag in-apply mo yan, may chance na mag-crack agad yung babang part. Tama? Pero dahil meron tayong pre-stressing tendon, tingnan mo, nag-apply ka na ng load, pero ang nararamdaman niya pa rin, compression. Malakas ang compression sa concrete, di ba? So, hindi pa rin siya mag-fail. So, yun yung pinaka-purpose ng pre-stress, no? Parang dagdag durability siya, no? Na, kung isipin mo, ang galing kasi pinatibay mo yung pinatibay mo yung beam by applying stress. In the first place, yung stress yung nagpapasira sa isang member. Tama? So yun yung medyo ironic nung concept Ang galing ng concept. Okay? Okay, pangatlo. Guys, ito pangatlo guys, ayan ko nang kayo sumagot niyan, pero yan yung sagot, okay? Try nyo sagutin to. Pero bigyan ko kayo ng hint, okay? Isipin nyo na lang guys. Pinapanap niya dito yung additional load pa daw na pwedeng buhatin ng floor mo. KPA para daw yung stress mo sa bottom fiber mag-zero. Okay, isipin nyo to guys. Yung stress natin sa bottom fiber currently nasa 7.02 MPa na compression. Pag dapat maging zero to. Paano magsi-zero yan? Pag nag-apply ka ng ganitong amount na stress, pero tension. Okay? Yung tension na yung magagaling yun sa applied load. Tama? Kasi yung pinoproduce na mechanism ng isang applied load sa isang civil supported beam sa bottom fiber. Tension, di ba? So, ibig sabihin guys, dapat makaisip ka ng floor load na kapag in-apply mo dito, ang stress na mapoproduce niya, ganito kalaki para mag-zero. Okay? O, ganun yung idea din. Pero yun nga, hayaan ko na kayo mag-solve dyan. Try nyo, practice na din. And, ayun. Sana na guess nyo tong topic natin. So, yan yung pinaka madalas makikita mo mga pre-stress sa concrete na problem sa mga books. Pati sa boards, ganyan. Okay? Anyway guys, sana may natutunan kayo guys And, again guys, thank you for watching. I'll see you sa next video. If may tanong kayo, comment nyo dyan. Try natin sagutin. Okay? Bye-bye.